Naputol yung mga puno dyan kasi sakit. What's the noise? Sabi ko kay Sam. Pupunta na kami ng church. Wala pang tulog ng inyong beshi. Kaya black ang ating mata. Buti hindi pa ako tinatawag nito na Mami Panda. Mami Shark pa lang, no? Oh no! Sammy! Come on! Come on! We're here na. I'm so sleepy. Antok na talaga ako. Let's go. But, kailangan nating i-push to. Naka-assign pa ako sa kids ngayon. So, good luck. Good luck naman. Nasa ibang venue kami today. Kasi parang magko-combine yung dalawang congregation. North and West. So, Jesus Christ pala yan. Ngayon ko lang nalaman. Yung nakaano na yan. Crucifixion. Tagal-tagal na namin nabalik-balik dito. Ngayon ko lang nalaman. Anyway, yeah. Mamaya ulit. Ang hirap magkarga bigat. Aray ko. Just waiting for Samantha. Nakikipaglaro pa siya sa mga ate-ate niya dito. Dito ulit kami makauwi. Antok na ako. Nakipagsalamuha pa dun sa mga bata. Sobrang friendly ni Samantha. Nakakatuwa. Pero pagod na si Mami. Kunin mo na. Let's go, Sam. Sammy. We're going home. Bye. We're home and nakatulog na si Sam. Napagod siguro kakatakbo kanina sa church. Hindi ko na nga siya nabihisan kasi nakatulog na siya sa car pa lang. So, hininga ako na dito sa kama and ako'y matutulog na din. Mag-aalas-2 na. So, meron na lang akong makatulog ako agad. Meron akong 4 na oras kung dire-diretso yung tulog ko. In Jesus' name, makatulog ako ng 4 hours man lang. And yun. Kasi may duty pa ako mamaya. Galing akong duty kagabi. May duty pa ako mamaya. So, see you later. Bye-bye. Tulog na tulog. Kawawa naman, napagod. Yes, you.
What's that? Good morning, guys. Good morning, mga beshi. So, alas 9 na. And nakapasok na din si Dan. Ako naman, mga 8:15 ako nakauwi yata. Galing night shift. And si Sam daw, nagising alas 7 ng umaga. So, for sure, hindi pa to inaantok ngayon. Naglalaro pa. Kumakain ng bread. And so, ako naisip kong gumawa ng banana bread kasi meron kaming overripe na saging. So, nagawa muna ako ng banana bread. And, yeah. Tapos, after nun, kung inaantok ko si Sam, matutulog na kami. Sana, antukin na siya by that time. So, ito na siya. Na-mix ko na yung mga ingredients. And then, kailangan ko na lang i-bake for 40 minutes. Ano lang naman yan? Banana, sugar, egg, milk, all-purpose flour, butter or oil, syempre, melted butter, baking powder. And you can add a splash of vanilla extract and cinnamon. But wala akong cinnamon. So maybe I'll just add vanilla. Okay. So, ang hirap. Kasi hawak ko yung phone. Yung vanilla. So, 1 teaspoon. Pwede namang hindi. Yung mga nakaraang nag-bake ako, wala nito. So, itatry ko lang kapag meron. 1 teaspoon. Tawag niyan. Nung Friday lang ako nakabili ng mga ganito. Yung mga measuring cup, measuring na ganyan. Yung talagang sakto. Kasi, nung Friday, lumabas kami. So, ayan nga. Bumili ako. And, I'm so happy. Even ito. Tsaka, yung pinakapan na parang loaf. Magiging loaf yung shape. First time. Kasi dati, ginagamit ko lang yung Pyrex na square siya. So, okay naman. Pero I wanna make it look like banana loaf talaga. Charot. But, yeah. So, yan. Just mix well. Ang saya ko din kasi may strainer na ako. So, na-sift ko yung flour. Kasi yung mga nakaraan, wala talaga. Talagang tansya-tansya lang ako sa measurements. And yung flour, pag naluto na yung bread, may mga makikita kang parang buo-buo. So, ito, I think it's gonna be really smooth now. I don't know kung anong kakalabasan, kung anong pagkakaiba. So, let's see. Pero yung dati kong mga binibake, very moist naman na siya. So, wala namang masarap naman na siya. So, let's see lang pagka yung talagang tama yung mga measurements. Ngayon. So, ito yung nabili ko na may mas maliit pa dito, pero sabi nga ni Dan, ito na daw yung kunin ko, yung medyo malaki. Kung anong size nito, hindi ko na nakita. Anyway, bagong hugas lang kasi. So, ito na yung ginamit ko. I mean, binili ko kasi sabi niya nga, kung magkakaroon ako ng mga bisita, syempre, gusto mo medyo malaki yung ibibake mo, di, yan na. So,
I-grease lang natin siya ng oil. So, ganito lang gagawin ko since wala naman ako nung parang pangpahid. Patak-patak ka lang dyan ng konti. And then, kukuha lang ako ng paper towel. Style ko lang to. Bahala na kayo kung paano yung style nyo. Charot. Yan. So, tapos, parang ipapahid ko lang siya sa buong pan. Para lang ma-spread sa whole pan. Ayan. Alam niyo ba kung bakit na rin ako laging gumagawa nito? Favorite ni Samantha yung banana. And, sabi ko, try ko kaya mag-banana bread. And may nakita akong madaling yung recipe sa YouTube. So, yan. Gustong-gusto niya rin niya to. Kaya, every time may banana kaming mabubulok-bulok na, yan, banana bread ang kasagutan. Na, I never thought na napakadali lang pala. And, yung next project ko naman is brownies. So, kailangan kong makita din yung recipe. So, yun. Brownies naman tayo next. So, ipo-pour lang natin dito sa ating churva na lagayan. Anyway, yeah. I-pour lang natin ang ating mixture. Hindi ko kasi alam kung tatansyahin ko pa kapag kunyari gusto kong dagdagan yung kung gaano karami. Siguro, baka parang dodoblehin ko yung bawat sukat kung gusto ko tong mapuno. Kasi parang nasa kalahati siya. Tingnan nyo. Ayan siya, mga beshi. Parang kalahati, diba? So, siguro kung gusto ko siyang dagdagan para medyo mataas, dodoblehin ko lang siguro yung measurement. Ewan ko, titingnan natin kapag naluto to. So, i-bake lang natin for 170 degrees Celsius for 40 minutes. Pero kung Fahrenheit naman, 350. So, yun. Ito na ang finished product ng ating banana bread. So, kakatanggal ko lang sa oven. Iwan muna natin dyan. Mamaya pa natin hihiwain yan and titikman. Tadan!
beshi. Magsi 6:30 na. And tapos na ako sa mga ibang gawain. Nakapaglaba, nakapagtupi, nagsampay na rin ako, nag-vacuum. And maliligo pa lang kami ni Sam. Sabay kami naliligo minsan. Kasi, hindi naman pwedeng iwan ko siya, tapos naliligo ako, diba? So, ayun, sabay kami. I don't know kung may oops! Be careful! Kung may masama ba doon, pero, iwan ko. But, minsan lang naman. And, hindi ko alam kung pauwi na si Dan. Pauwi na yata siya. Kung di nag-chat eh. Pero, kung maaga siyang lumabas, baka parating na din yun. Maglalakad-lakad sana kami pag uwi niya. Tapos, mag-oven lang ako ng pizza. Yung pizza, binili lang niya sa Tesco. Hindi ako nagluto. Kasi actually, meron pa kaming gulay dyan, yung chop suey. So, ubusin muna yun and saka ako magluto. Baka bukas na ako magluto. Yun. Pero, ayun, nagawa ko naman na yung mga iba kong dapat gawin. Yung pag-vacuum ko dito sa sala and dito sa kusina, as much as possible, ginagawa ko siya everyday kahit may pasok ako. Kasi nga, ito yung madalas pinagkikilusan namin. So, lagi ko siyang binavacuum. Siyempre si Samantha, minsan naggapang-gapang dito, humihiga-higa pa minsan. So, gusto ko siyempre laging malinis siya. And tapos, carpet kasi yung sa may sala namin. So, siyempre mabilis makaipon ng mga dumi niyan, diba? So, everyday, pinavacuum ko talaga siya. Tapos, yung sa kwarto, every other day, pag may time. Minsan matagal pa bago ko magawa kasi minsan tinatamad na ako. Lalo na pag may duty ako, syempre, hindi ko na siya magawa. So, ayun. So, ayun, maliligo muna kami Sam and hopefully pagdating ni Dan makapaglakad-lakad kami kasi late na dumidilim dito. Mga 8:39, maliwanag pa kasi nga pa summer na. So, pwede pa kaming maglakad pagdating niya. Kasi nga wala kaming exercise. Especially si Dan sa work, nakaupo lang siya, diba? Ano niya, nakaupo lang, nakaharap sa computer, madalang siyang magkaroon ng mga walking or mga activity na ganun. Ako kahit sa papaano sa work ko, gumagalaw, diba? So, I mean, may movement. Parang lang naman, gumagalaw yun. I mean, kung may kilos yung katawan ko. So, ayun. Sabi ko sa kanya ngayon, since maliwanag pa naman, sa tuwing dumadating siya, as much as possible, makawalk kami. And makalabas din si Sam. Kasi minsan, like, nung mga nakaraan winter, ang aga-aga dumilim. Hindi talaga nakakalabas to si Sam. Talagang minsan 1 week, nasa loob lang siya ng bahay. Kawawa naman, diba? So, ayun. Maliligo muna kami. And, yeah. Tingnan ko kung makapag-vlog ako mamaya habang naglalakad kami. Hello! So, dumating na si Dan. Habang naliligo kami, dumating na siya. So, cancel muna yung pag-walkasan namin kasi sobrang lamig daw sa labas. Lumi din kasi ngayon, hindi siya maaraw. So, kung maaraw sana siya, okay sana. Kasi hindi siya masyadong maaraw today. So, ano lang yung nilagay ko? Vaseline lip therapy for my lips kasi dry. So, nag-a-apply lang ako ng generous amount. So, yun. Share ko lang din. Share lang. Yung parang medyo skincare. Ito lang talaga yung ginagawa ko. So, una, yan, pagkaligo ko, ano pala to, yung nilagay ko sa pimple. Tanggalin natin. Una, ang ginagawa ko, after kong maligo, ina-ice ko yung, nag-ice ako ng mukha. Kuha lang ko na isang ice cube. Tapos, ano ko lang sa face ko hanggang sa matunaw lahat yun. And, ang aking, ako kasi, kahit ano namang moisturizer, pero sa ngayon, hindi naman kasi ako masyadong mapili. Pero ang ginagamit ko sa ngayon is yung Johnson's 24 hour. Di ba yung kinaganyan yan?
24-hour moisture. Galing pa tong Saudi. Dala ko pa to from Saudi nung pumunta ako dito. Hindi pa mo siya expired. 2025 pa. So, ubos na siya actually. Pero may isa pa ako. And, yun ang bubuksan natin. Ginagamit ko na rin sa mukha to ni Sam. Kasi naubos na yung facial cream niya. Okay naman. Very mabango. And, effective naman siya sa gusto niyang gawin sa mukha mo. Charot. Yan. Ganyan lang. Ewan ko. Hindi naman ako expert sa mga skincare kemerot, diba? But, I make sure talaga na I moisturize my face after taking a bath. Ito lang talaga yung ginagawa ko. Wala naman ako masyadong kinemerot na na nilalagay. I think parang na-share ko na rin sa previous vlog ko before na nung nanganak ako, nagkaroon ako ng hyperpigmentation. Yung melasma yung tawag nila doon. Sa part na to, dito. Makikita niyo naman, 'di ba? Meron. So, I don't know. Feeling ko effective. Ewan ko. Pero feeling ko lang. May natuklasan kami ni Dan. Itong ang Garnier na Skin Active Vitamin C Brightening Night Serum. So, ito yung ginagamit ko sa gabi. And, hindi ko pa siya ilalagay kasi hindi ako matutulog. So, mamaya ko siya ilagay kasi parang medyo sobrang lagkit. Maano-ano din siya sa una. So, yan. Iano mo na rin yung batok, di ba, be? Sama mo na. Para hindi naman pag-iiwanan. Yan. Generous amount. Char. Yan lang. O, di ba? Ano na? Ano itong kilay ko? Pantay. Ayan. Ganyan lang siya, mga besh. Tapos, may natuklasan ako sa TK Maxx na vitamin C na serum din with collagen. Kaso nga lang, sa TK Maxx kasi, pag bumili ka doon, hindi talaga siya yung nire-restock nila sa same brand. Iba-iba, so hindi ko na siya makita. And, ayan siya, tinitipid ko na nga, lagpas kalahati na yung nagamit ko. Maganda siya, and para sa akin, it's from New Zealand. I don't know. Nakalagay din Ireland. But yeah. Ito siya. By Nature from New Zealand. And nakalagay dito. Nakalagay. May tip pa dito. Had a late night. Apply this serum as a base layer before makeup to cheat your way to rested skin. Well, hindi naman tayo nagme-makeup. So, pag kunyari from night shift ako tapos magsisimba, nilalagay ko to. Very, very minsan ko lang nilalagay. Tapos, kahit maliit la amount lang yung ilagay mo, parang kasya siya sa buong face mo. So, yun lang. Ginagamit ko siya. So, ito rin, tuklasan ko din. Hindi naman ako masyadong tumitingin-tingin lang ako. Tapos, pag may nakita lang, ay, collagen, ganyan. Binibili ko, tinatry ko, and ito, I found this one is Orgena Power Collagen Serum. It's made in Korea. So, yun nga, nung bumalik ako, wala na siya. So, kahit na anong gawin ko, hindi ko na siya mabibili ulit. Ewan ko kung paano ko siya mabibili ulit. Pero okay din siya. So, nakalagay dito, how to use. After toner, apply a pea-sized amount of serum to your face. And next, using fingertips and lightly pat for better absorption. So, ayun. Since hindi naman ako... Ewan ko. Hindi ko alam kung ilalagay ko siya ngayon. Parang, hindi na lang siguro. Hindi ako maglalagay ngayon. Pwede din naman. Ano ba? So, ayan. Sige, lagay na nga natin. Konti lang. So, pat-pat lang. Pero ako minsan, napapahid ko siya. As in, napapahid ko siya na as in, ano yun? Pahid talaga sa buong face. Pero sabi nga daw, pat-pat kinemerot lang na paglalagay. Ayan, ganyan-ganyan lang ang mga beshi nyo. Ganyan lang. Well, I'm very
Very grateful naman kasi na hindi naman ako talaga yung masyadong pimple. And, yun lang, ang naging problema ko talaga yung melasma na kemerot sa face ko. Nakakainis. And I'm still not happy about it. Pero kahit paano naman, nag-work itong brightening Churma na vitamin C serum na ito. So, ayan. So, sabi pati sa neck. Siyempre, made in Korea. So, feeling ko maganda siya. Kasi nga, di ba, maganda yung mga skin ng mga Korean. So, push natin to. Ayan. Ayan siya. Ayan, yun lang. Wala naman tayo masyadong eksena sa buhay. Kasi tamad din ako sa mga ganyan. But, napansin ko din na simula nung nag-age na ako, lumalabas na yung mga pagganap natin sa face. Pero, ayan, okay lang. Diba? So, ayun. Mamaya na muna. Magbibihis muna ang beshi nyo. Ito nga palang pwesto ko. Walk-in closet to. Ito yung nagustuhan ko dito sa bago naming flat. Kasi lumipat na kami, diba? Kung napansin nyo, iba na yung bahay namin. And ito nga, ang ganda niya kasi may walk-in closet. So, hindi na namin kailangan bumili ng cupboard na iba. So, yung isang room, para kay Sam yun lang. Doon lang kami kailangan maglagay ng cupboard. So, ayun, maganda siya. At ang dami niya. Yung mga sabitan na yan, nandyan na lahat. Nandyan na talaga siya. So, hindi na namin kailangan bumili ng sasabitan. So, maganda. Diba? Yun yung nagustuhan ko. So, bukod sa napaka peaceful ng neighborhood, maganda yung paligid, yan. Ito, maganda talaga yung walk-in closet Churbaness nila. Saka meron na din yung mirror dito na naka-install. So, ayun. And, bis lang ako. After nito, kakain na rin kami nila Dan. And, siguro, movie, bonding with the family. Yan, babu. Miss Mimi. Excited. Gusto puntahan. Ay! Ba't may yan lab? Pag madilim, di ba? May matik siyang ganyan. Welcome, my bebe! Batang mahilig magbakbak. Ngayon, di na natin alam kung ano yung mga yan. Oh dear. Oh dear. Nasira kasi yung ganito. Yung dyan sa part na yan, nasira yung ganito na in-install namin. Kaya nabubuksal niya. Oh, diba? Oh, very good. Hello! What's up mga beshi? Ngayon lang ako nagpakita ng itsura. Charot, din. Nakita niyo na palya kanina. But, today is Tuesday, 23rd of April. And, 5 PM na dito. Nagluluto lang ako ngayon nung talong steak. If you're familiar with it, alam ko marami naman dito nagluluto nun. Nga pala, dito ko lagi pumupwesto sa pwesto na to kasi nandito yung bintana at maliwanag, 'di ba? So, ayun. Nagluluto lang ako and then magva-vacuum ng saglit dito sa sala and sa kusina kasi hindi naman ako magva-vacuum sa mga kwarto ngayon. And then maliligo kami ni Sam
Feeling ko maglalakad kami mamaya ni Dan pagdating niya. And may practice kami ng worship team mamaya. So, 7:30 yun. Sasabay lang ako kay Beverly. Kasi hindi na-a-attend si Dan. Ayaw na niya muna mag-worship team kasi nasa vision team siya ngayon sa church. Vision team is yung parang sa PowerPoint, yung ganon. Yung sa lyrics, pag ano. So, anyway, luto muna ako and then mamaya ulit. Hello! Hi! Hi! Let's go! Where are we going? With Daddy. Daddy's there. Where are we going? Hmm? Sammy? Come on! Sammy! Oh, Sammy! Natuloy din ang aming walking. Hindi pa nga kami nag-walk. Nakatayo lang kami dito. Sobrang lamig. Tapos yung isa dito, feeling niya, Briton siya na kaya niyang mag-short. Short ka pa, ah. Ang ganda kasi ng weather. Maaraw pero malamig. Kaya nung ganitong jacket. Hello mga beshi! What's up? Kahapon hindi ako nakapag-vlog masyado kasi dami ko rin ginawa and pumasok lang din ako ng gabi. Tapos ngayon kakagising ko lang, hindi rin ako nakapag-vlog kanina pag uwi ko from duty. Kumain lang naman ako tapos natulog na kami kasama ng mga bandang alas. Humiga na kami ng alas 10 pero nakatulog siya mga bandang alas 12 pa. So, ayun, kakagising lang namin ng mga 3:15. Ngayon ay 4 o'clock na. So, mayroon lang akong 3 hours na tulog. Mamaya duty pa ako ulit. And, feeling ko hindi na ako makakatulog ulit nito kasi hindi naman na matutulog to ulit eh. Usually kasi pag humihiga kami ng mga 5, ganyan ulit, hindi naman na siya nakakatulog. So, siguro baka dito lang kami sa couch humiga-higa. Ganyan. Pinapakain ko lang siya ngayon. Tapos baka magkakape lang ako. Or, yeah, magkakape lang ako. Decaf naman yung kape ko. So, okay lang. And, ayun. Sana makapag-vlog ako mamaya bago pumasok. Nakakalimutan ko rin kasi na nag-vlog nga pala ako ng 1 week. Anyway, so, ayun. So, mga beshi, nag-oven lang ako ng pizza. Hindi ko to ginawa. Binili to ni Dan sa Tesco and in-oven ko lang kasi nga hindi naman ako nagluto. Dahil nga, wala naman ako masyadong time and wala talaga akong tulog masyado. So, ayan. Oven. Pag duty ako, hindi ako masyadong nakakaluto. So, ayan. Look at that. Grass. What?
Let's go. One. Sammy, let's go. Okay. Pasok na, Mi. Ihahatid ako ni Dan at ni Sammy. Itsura, para tayong zombie na naman. Walang sleep. Dog and Bingo was his name, oh. Good morning, mga beshi! Energy. Pauwi pa lang ako from night shift. Naglalakad lang ako ngayon kasi wala yung, hindi naka-duty yung may sasakyan na nasasabayan ko pauwi. So, walkathon it is. Pwede makipag-ano sa kanya. Papasok na! Last duty for this week. Off na bukas. Naglalakad lang kami ngayon kasi yung car iniwan ni Dan sa mekaniko. So, ihahatid lang nila ako hanggang White Bridge. Kung nasan yung mga docks. Tapos ako na mag-isa maglalakad papasok. Kaya medyo maaga kaming umalis ngayon kasi mag-walking nga. Exercise na din. At para maipasyal si Sam. So, Maliwanag pa. Ito po. Nakakapang besh nyo kasi may araw. Hindi naman. Sama. Ito na lang ang meron tayo. Wala na nga tayong pera. Maliwanag pa. Mag-aalas 8 na. Hindi na maaraw pa. Okay. Babu. Nakausap niya. Salt and vinegar kayo. Hello, mga beshi. Ako ipapunta sa dinner sa ka-church namin. Actually, late na ako kasi 6 o'clock yung dinner. Past 6 na. 10 past 6 na ata. Well, hindi ako masyadong nakatulog kasi ewan ko ba? Pag malapit na kasi ako magkaroon, nahirapan ako mag-sleep.
So, yun. Tsaka nanood pa ako ng episode ng It's Showtime. Kaya, parang 3 hours lang ata yung tulog ko. Walk lang ako kasi malapit lang dito yun. And, dapat kasama si Dan and Sam. Kaya lang hindi sumama si Dan kasi mayroon siyang work na dapat tapusin. So, iniwan ko na lang din si Samantha. Yeah, I'm on my way. Ano to? Itong pupuntahan ko si Thierry and si Kaylin. Si Kaylin is from South Africa and si Thierry is from Namibia. So, tudugo na naman yung ilong natin for today's video. Sa English yan. But yeah, it's a Saturday and hindi na ako nakapag-vlog pag uwi ko kanina kasi talagang nakalimutan ko na rin and pagod na din. So, baka i-end ko na yung vlog dito. Thank you for being with me for this week. And thank you for watching. See you on my next vlog. Ewan ko kung makakapag-vlog ako doon kina Kaylin kasi baka ayaw din nila, diba? So, yeah. Thank you guys for watching. See you on my next vlog. God bless you all. Bye!